Hi! Welcome sa Ching's Kitchen. Alam naman nating lahat na paparating na yung Pasko at saka yung holiday season. So magmula sa araw na to, ang lahat ng gagawin nating mga putahe, pwede nating ipanghanda ngayong darating na holiday season. So ngayong araw, gagawa tayo ng rellenong bangus. Alam naman nating lahat ng rellenong bangus ay medyo mahirap gawin kasi mag-aalis ka pa ng tinik. Kaya sa video na to, ituturo ko sa inyo yung technique ko para hindi na tayo mag-alis ng tinik at para makasave din tayo ng oras sa pagluluto. Okay, simulan na natin. So, meron pala tayo ditong bangus. So, malalaking bangus yung binili natin. So, gaya ng sabi ko kanina, hindi na tayo maghihimay ng mga tinik kasi ang ginawa ko dito, pinaboneless ko siya sa palengke. Una nating gagawin, tatanggalin lang natin yung laman niya. So, gamit ang kutsara, so i-scrape lang natin. Ingatan lang natin huwag mabutas yung balat. So, madali lang naman siyang gawin. So, kusa naman siyang naaalis. So, bali ito na yung nakalas nating laman ng bangus. Bali 3 piraso pala yung binili ko. So, after nating tanggalan lahat ng mga laman ng bangus, ito na yung mga balat. Ang gagawin natin dito, imamarinate natin. Toyo, then lalagyan natin ng lemon juice. So, kaya lemon juice yung gamit ko, wala akong nabili kasing kalamansi. Pero kung may kalamansi naman kayo, pwede yung gamitin. So, itong lemon juice nakakatulong to para mabawasan yung lansa ng isda. Pagkatapos, maglalagay naman tayo ng black pepper. Then, imimix lang natin. Tapos, isa-set aside natin. Sunod naman natin gagawin, hihiwa-hiwain natin maliliit yung laman ng bangus. Kasi sobrang lalaki na ito. So, pipinuhin lang natin. Pero kung meron kayong food processor, pwede kayong gumamit ng food processor. So, bali ganitong consistency yung hinahabol natin. Then, set aside lang natin. Ang next naman natin gagawin, niluluto na natin yung mga stuffing o yung palaman ng bangus. Magigisa lang tayo. So, sa kawali, maglalagay lang tayo ng konting mantika. Tapos, magigisa tayo ng sibuyas. Tapos, bawang. So, hintayin lang nating lumambot o lumabas yung amoy ng mga aromatics natin. Pagkatapos, maglalagay tayo ng konting patis. Sunod natin ilalagay mga carrots. Tapos maglalagay din tayo ng patatas. So kapag malambot na yung carrots at patatas, maglalagay tayo ng bell pepper. Tapos maglalagay din tayo ng green peas. Then ilalagay na rin natin yung mga bangus na hinimay natin kanina. Titimplahan siya natin ng konting toyo, black pepper, lalagyan din natin ng oyster sauce. Maglalagay din tayo ng konting asukal, pambalanse ng lasa. Tapos gisahin lang natin to ng mga 5 minuto, then okay na to. After 5 minutes, patayin lang natin yung apoy, then set aside natin, then palamigin natin. Kapag medyo malamig na yung mga stuffings natin, maglalagay naman tayo ngayon ng pickle relish. Pagkatapos, maglalagay din tayo ng raisins. Para may binder, maglalagay din tayo ng breadcrumbs.
Konting breadcrumbs lang. Then maglalagay din tayo ng itlog. Mga 2 pirasong itlog. Pagkatapos, imimix natin hanggang maging well combined. Kung wala pala kayong breadcrumbs, pwede kayong gumamit ng konting harina. Okay na tong stuffings natin, magpo-proceed naman na tayo sa pagbibilot ng mga isda. Kapag malamig na yung mga stuffings natin, pwede na tayong mag-proceed sa pagbabalot. So ito yung binabad nating bangus, ilelay lang natin ng flat sa tray. Pagkatapos, lalagay natin yung stuffing sa gitna. Then ipo-fold natin. So siguraduhin lang natin puno yung isda para sulit yung ano natin, yung relleno. Pagkatapos, isi-secure natin to para hindi tumapon yung mga stuffings. Gagamit tayo ng toothpick. Kung wala naman kayong toothpick, pwede kayong gumamit ng sinulid. Tapos tahiin nyo na lang. Then siguraduhin yung siksik ng palaman. So, bali, ito na yung itsura ng bangus natin. Susunod natin gagawin, i-dredge lang natin siya sa harina. Kaya natin ito nilalagyan ng harina para maiwasan yung pagdikit ng balat sa kawali. At the same time, mabawasan din yung talsik ng mantika kasi matalsik talaga yung bangus pag niluluto. So, ready na to. Magpiprito na tayo. Bali, meron na ako naka-ready ditong mainit na mantika. Piprituin na natin siya. So, tip lang, gamit kayo ng mas malapad na kawali. Kaso ito lang yung pinakamalapad na kawali namin. So, dahan-dahan lang. So, prituhin nyo siya sa mahinang apoy. So, after natin siyang iprito, tatanggalin lang natin yung mga toothpick. Then, nire-rest lang natin ng konti, tapos i-slice na natin. After natin siyang i-slice, ipe-plating na natin siya. At ito na ang ating finished product. Ang ating rellenong bangus na mas pinasimple as pinadali, na hindi mo na kailangan pang maghimay. So sa paghahanda nito, mas makakatipid ka sa oras at mas may enjoy mo ang time mo sa pamilya mo ngayong Pasko. Gaya ng sinabi ko nung nakaraang kong video,
Ang gagawin nating mga putahe ngayon ay pampasko. Kaya sa araw na to, gagawa tayo ng baked macaroni na pwede nyong pangbaon sa mga potluck at Christmas party at pwede rin panghanda sa inyong Noche Buena. Kaya simulan na natin. Una nating gagawin, luluto lang tayo ng mga macaroni. Kumukulong tubig, tapos asin. Then lalagay na natin yung mga macaroni. Pagkalagay ng macaroni, haluin nyo lang ng konti para hindi dumikit sa ilalim. Lutuin lang natin according sa package instruction. Kapag ready na yung mga pasta, hanguin lang natin. Pagkatapos, ise-set aside lang natin tong mga pasta. Susunod naman natin gagawin yung spaghetti sauce. So sa isang kasirola, magigisa lang tayo, mantika. Tapos magigisa tayo ng bawang. Then sibuyas. Tapos gigisahin lang natin siya hanggang sa lumambot. Next naman, lalagay natin yung giniling na baboy. Pagkatapos, season natin ng patis at black pepper. Sangkutsahin lang natin to hanggang maging brown yung mga karne. After nating magsangkutsa ng karne, sunod naman natin lagay yung mga hotdog. Tapos, sweet ham. Pagkaluto na yung hotdog tsaka ham, lalagay naman tayo ng tomato sauce. Tapos maglalagay din tayo ng banana ketchup. Halu-haluin lang natin to occasionally para maiwasan natin yung paninikit ng sauce sa kaserola natin. Then isi-simmer lang natin siya ng mga 15 minutes. After 15 minutes, maglalagay naman tayo ng condensed milk. So hindi na ako naglagay ng sugar kasi matamis naman tong condensed milk. Pero kung ayaw maglagay ng condensed milk, pwede naman kayong gumamit ng sugar lang. After 15 minutes na pagsisimmer, ready na yung sauce natin. Set aside lang natin, tapos gagawa tayo ng bechamel sauce. So sa paggawa naman ng bechamel sauce, gagawa lang muna tayo ng roux. Ang roux ay equal part fat at saka equal part na harina. So in case dito, ang gagamitin kong fat is butter. So 2 tablespoons ng butter. Melt lang natin. So sa paggawa ng bechamel, kailangan mahina lang yung apoy kasi ayaw nating magkakulay. Unlike sa gravy na kailangan natin ng kulay, kaya binabrown natin yung roux. So ito, gagawa tayo ng blonde roux kung tawagin. So kapag tunaw na yung butter, lalagay na natin yung mga harina. Then imimix lang natin hanggang maging incorporated. Then kapag well combined na, maglalagay naman tayo ng gatas. So dahan-dahan lang. So ayaw natin itong mabigla, kaya dapat gradually lang yung paglalagay ng gatas. Para matest mo kung ready na yung bechamel sauce, kuha ka lang ng kutsara, tapos i-scrape nyo lang na ganyan. So kapag nakikita nyo na yung bottom ng kutsara, tapos hindi siya nagbo-broken, ready na to. So kung napansin nyo, hindi ako naglagay ng seasoning kasi gagawin natin tong mornay sauce o cheese sauce. Yung cheese kasi medyo maalat. So, ready na to. Maglalagay na ako ng cheese. So, maglalagay ako ng cheddar. Maglalagay din ako ng mozzarella cheese. So, medyo maalat yung mga cheese natin dito sa Pilipinas. Kaya, tinatansya ko rin yung alat. Then, imimix lang natin hanggang maging well incorporated sila. So, at this point pala, pinatay ko na rin yung gas. So, ready na rin tong cheese sauce o mornay sauce natin. Susunod natin gagawin, mag-a-assemble na tayo. So, sa pag-a-assemble, ito na yung niluto nating pasta kanina. Lalagyan lang natin ng sauce. Then, imimix lang natin gently para hindi madurog yung pasta. Then, kapag well combined na siya, sasalin natin siya sa baking tray.
Then dadagdagan natin siya ng sauce sa ibabaw. Pagkatapos lalagyan natin ng cheese sauce sa ibabaw. Papatagin lang natin. Then lalagyan natin ng grated na mozzarella at saka cheddar cheese. So spread nyo lang mabuti. Pagkatapos, ibe-bake lang natin siya sa preheated oven, 200 degrees Celsius, 20 to 25 minutes o hanggang sa maging brown yung ibabaw. After 25 minutes sa pagbe-bake, ready na siya. Nag-melt na yung cheese, tapos medyo nag-brown na. Hanguin na natin. So, ready na ang ating finished product. Ito na ang ating ginawang baked macaroni. So, nakita nyo, medyo crusty pa yung cheese niya. Tapos, sobrang creamy nito. Kung madadala nyo to sa mga potluck nyo at mga Christmas party, sigurado may impress yung mga bisita nyo. Kaya ngayong araw, gagawa tayo ng lechon pork belly na mas abot kaya sa ating mga bulsa. Simulan na natin. So, meron tayo ditong pork belly. So, mga 3 kilong pork belly yung gamit natin. So, una natin gagawin, i-score lang natin para madaling pumasok yung mga pampalasa. Pero dapat hindi aabot dun sa balat. So, kaya natin to ginagawa para mas madaling pumasok yung mga pampalasang ilalagay natin. At the same time, madali din siyang ibilot. So, after natin siyang i-score, isisiso naman natin siya ng asin. Tapos, maglalagay din tayong black pepper. Then, imamassage lang natin. Susunod naman nating ilalagay yung mga aromatics. Bawang. Medyo maraming bawang. Tapos maglalagay din tayo ng sibuyas. Tapos ito, optional, sili kung gusto nyong medyo maanghang. Pagkatapos, maglalagay din tayo ng green onion. After nating ilagay lahat ng mga aromatics, magpuproceed naman na tayo sa pagbibilot niya. So, gagamit lang tayo ng leteng o butcher twine. So, sa pagbibilot, ibibilot nyo lang mabuti. Importante, hindi mag-overlap yung dalawang side niya. So, sa pagtatali, unahin natin sa gitna. So, kapag na-secure na natin yung gitna, medyo mas madali na siyang ibilot. After natin siyang itali, so nakita nyo maganda na yung pagkakatali. So, titrim lang natin yung mga excess na palaman. At pagkatapos, ibabrush lang natin siya ng toyo para makuha natin yung signature color ng ating lechon. Then, nilalagay lang natin siya sa isang baking tray. Pagkatapos, maglalagay tayo ng konting tubig sa baking tray. So, yung tubig nito mag-create ng moisture para mas maging juicy yung lechon. Then, ibe-bake natin siya sa preheated oven 180 degrees ng 1.5 oras. Siyempre, hindi kompleto ang lechon pagka walang lechon sauce. So, habang niluluto natin yung pork belly, magluluto naman tayo ng homemade lechon sauce. So, sa isang pot, magpapainit lang tayo ng mantika. Pagkatapos, magigisa tayo ng medyo maraming bawang. Then, kapag medyo nagbabrown na yung bawang, sunod natin yung mga sibuyas.
Then pag translucent na yung mga sibuyas, sunod natin yung atay ng baboy. So isasangkot siya lang natin siya. Tapos lagyan na rin natin ng konting patis. Igisa lang natin siya ng konti hanggang medyo mag-firm up yung mga atay. Then susunod, i-blender natin. Kapag ganito na itsura ng mga atay, so medyo matigas na siya, palamigin lang natin ng konti tapos i-blender natin. After natin mahango, maglalagay lang tayo ng 1 cup na suka. Pagkatapos, i-blend lang natin hanggang maging smooth. After nating i-blend yung mga atay, babalik lang uli natin doon sa pinaglutuan natin kasirola kanina. At hayaan lang natin kumulo ng mga 5 minuto nang hindi hinahalo. After 5 minutes, pwede na nating haluin. Then magdadagdag tayo ng konting tubig. Tapos continuous nyo lang yung paghalo para maiwasan dumikit sa ilalim ng kasirola. Then at this point, titimplahan na rin natin siya. Lalagyan natin ng paminta. Medyo madaming paminta. Tapos maglalagay din tayo ng asin. Then magdadagdag tayo ng sugar. Para sa kulay, maglalagay tayo ng konting toyo. Then halu-haluin lang natin at i-simmer natin ng mga 15 minutes. So occasionally, papahira natin siya ng mantika para hindi mag-dry out yung mga balat. Then pagkayari nating i-simmer ng mga 15 minutes, papalaputin na natin yung sauce. Gagamit tayo ng breadcrumbs. Then kapag nakuha na natin yung desired nating lapot, okay na yung ating lechon sauce. So kung makikita nyo malapot na, ready na to. Set aside lang natin. After ng 1.5 oras sa oven, so 180 degrees yung ginamit natin, gagawin natin, tataasan natin yung temperature. I-adjust natin sa 220 degrees. Then bago natin ibalik, ibabrush lang uli natin ng cooking oil. Pagkatapos, ibe-bake lang natin siya hanggang maging crunchy yung mga balat. Siguro approximately 1.5 oras ulit. Makalipas ang 3 oras nating pagbe-bake doon sa lechon belly, ready na to. So hanguin lang natin, then ire-rest natin for a while. Look at that. Nakita nyo, itsura pa lang, nakakatakam na. So i-rest lang natin saglit para mas lalo pang lumutong yung mga balat. So pagkatapos natin tong i-rest, ika-carve naman na natin siya. So i-slice na natin. Crunchy yung balat. Tapos, juicy yung loob. So, ready na ang ating lechon pork belly. So, ito yung serving suggestion ko sa inyo. So, pwede nyo siyang ilagay sa mga center table nyo during your handaan at okasyon, lalo na ngayong paparating ang holiday season. Sa pagpapatuloy ng ating Noche Buena series, ngayong araw gagawa naman tayo ng homemade ham. Kaya tara, simulan na natin. So bali meron tayo ditong 3 kilong pigi ng baboy. Ang ham nanggagaling talaga dun sa pigi ng baboy, dun sa pata sa likod. So yun yung gagamitin natin. So 3 kilo to, una nating gagawin, gagawa lang tayo ng curing solution. So, bali ang curing solution, ito yung combination ng asin, asukal, tsaka curing salt. So, sa every kilo ng karne, gagamit tayo ng 90 grams na asin, 60 grams na asukal, 9 grams na curing salt. Itong pink na asin ito, hindi ito yung pink Himalayan salt ha, iba yun, magkaiba. So, ito, tinatawag ding Prague powder. Ginagamit ito pang cure ng mga karne. Bacon, sa may homemade luncheon meat, tsaka sa mga ham. So, 9 grams yung gagamitin natin.
Tapos ito, mabibili nyo to sa mga palengke tsaka sa groceries. Tapos kung wala rin kayong makita, maraming nagtitinda nito sa Lazada. Okay na yung curing mixture natin para sa 3 kilo. Mimix lang natin na thoroughly. Optional ingredients, kung gusto nyo may additional flavor, magdadagdag tayo ng black pepper. Pero ito wala nang sukat-sukat, tansya-tansya na lang to. Katapos gagamit tayo ng garlic powder. So medyo namumuo na yung mga garlic powder ko. Then mix lang natin. Pagkayari natin haluin yung curing solution natin, ang gagawin naman natin, ikakalat lang natin to as rub dito sa karne. Bali, huwag kayong mag-alala kung marami yung rub natin kasi sobrang laki ng slab ng karne na to, hindi siya aalat. Then siguraduhin lang natin lahat ng parte ng karne merong rub. Ang susunod natin gagawin, itatali natin tong mga karne para i-shape natin siya sa ham o para maging pabilog yung itsura niya. Pagkatapos natin siyang itali ng mahigpit, so ito na, naka-shape na siya. Gagawin naman natin, ilalagay natin siya sa bag. So any kind of bag pwede, ziplock, vacuum sealer, o kaya ordinary plastic, okay lang din naman. Importante, nakasil yung karne. Tapos kung napapansin nyo, nagtubig yung karne, it means lang gumagana yung asin, nagdo-draw out ng moisture doon sa karne. So itong pinagkatasan, ibabalik din natin sa supot. After natin siyang i-secure sa bag, ilalagay naman natin siya sa fridge para i-cure. I-cure natin to mga 5 araw hanggang 8 araw. Ang computation ng pag-cure ay 1 inch ng karne is equal to 1 day. So para hindi na rin tayo maghirapan, gawin na lang natin minimum 5 days. So balikan natin after 5 days, then magpuproceed tayo sa susunod na step. So after 5 days nating ma-cure yung hamon, ang una nating gagawin dito, babanlawan natin ng tubig. Yung nilagay nating mga pampalasa dito, tapos na yung purpose niya, kaya babanlawan natin siya ngayon. Pagkatapos natin siyang banlawan, isasalang naman natin siya. Papakuluan natin. So meron na tayo ditong naka-reading pot na may tubig. So lalagay na natin yung ham. Then pagkatapos, lalagyan natin siya ng mga pampalasa. Lalagyan natin siya ng carrots. Lalagay din tayo ng sibuyas, celery, onion leeks. Lalagay din tayo ng black peppercorn, tsaka bay leaf. Then isasalang lang natin to hanggang maluto yung ham. Approximately mga 1 hanggang 1.5 oras. Depende sa laki ng ham na ginamit nyo. Habang niluluto natin yung ham, gagawa naman tayo ng mabilisang honey glaze. So, magsisimula tayo sa asukal. Mga 1 cup na asukal. Tapos, gagamit tayo ng mango juice. Pero kahit anong juice naman na gusto nyo, pwede. Pineapple o kaya orange, pwede yun. Then, gagamit din tayo ng honey. Mga kalahating cup na honey. At para mag-amoy Christmas, gagamit tayo ng cinnamon powder. So, mga 2 kutsarang cinnamon. Tapos, isasalang lang natin sa mahinang apoy hanggang sa lumapot siya. So, kapag na-reduce na natin ng kalahati yung glaze, pwede na natin patayin yung apoy, then isa-set aside natin para mamaya natin gamitin. So, kapag fully cook na yung karne natin, aahunin mo lang muna natin siya, then papalamigin natin. So kapag malamig na, tatanggalin lang natin yung mga tali. Tapos, tatanggalin din natin yung balat. So, dahan-dahan lang.
Bali, ititira natin yung mga taba. Then, kapag naalis na natin lahat ng taba, ang gagawin naman natin, i-score natin siya. Lalagyan natin ng pa-diamond pattern. So, gentle lang. Siguraduhin natin hindi tayo aabot dun sa laman. Gagamit tayo ng cloves. Itong cloves, nagbibigay din to ng bango. Tapos at the same time, design din siya dun sa ham. So, itutusok lang natin. After nating ilagay yung mga cloves, ganito na yung itsura niya. Para na siyang pinya. Pero kung ayaw nyo naman maglagay ng cloves, okay lang din naman, walang problema. Then pagkatapos, ililipat natin siya sa baking tray. So naglagay ako dito ng aluminum foil para hindi mahirap maglinis. After nating ilagay sa baking tray, lalagyan naman natin ng glaze. So kalahati lang muna nung ginawa natin. So siguraduhin lang natin lahat ng parte ng ham merong glaze. Para pag nag-caramelize siya sa loob ng oven, maganda yung kalalabasan ng itsura niya. Pagkatapos, i-bake lang natin sa 200 degree oven sa loob muna ng 15 minutes. So after 15 minutes sa oven, ilalagay na natin yung natitira pang glaze. Pagkatapos, ibabalik lang uli natin. Then, after nyo ma-bake ng another 15 minutes, so ibe-base natin regularly. Siguro every 10 minutes, ibe-base natin para hindi ma-dry out yung ibabaw. So, pagkalipas ng isang oras sa oven, maaari na natin tong hanguin. So, ready na ang ating glazed ham. So, i-rest lang natin, then i-slice natin pamaya-maya. So, pagkatapos nating i-rest yung karne, ang gagawin natin, i-carve natin siya o i-slice. So, i-slice natin siya ng medyo makapal. Pagkatapos, i-drizzle natin siya ng glaze. At ito na ang ating nagawang homemade honey glazed ham na pwede nating ipanghanda ngayong darating na Kapaskuhan. Isang pang Noche Buena recipe na naman ang gagawin natin. But this time, budget friendly siya at madali siyang gawin. Kaya gagawa tayo ngayon ng hamonadong manok. Tara, simulan na natin. So meron tayo ditong isang buong manok. So una nating gagawin, irarab lang natin siya ng asin para mabawasan yung lansa ng manok. Irab natin yung buong labas at the same time pati yung loob. Pagkatapos, itatali natin yung magkabilang paa para maganda yung shape niya. So ganitong itsura niya. Pagkatapos, ay set aside lang natin, then gagawa tayo ng marinade. So, una natin gagawin, gagamit tayo ng pineapple juice. Del Monte pineapple juice. So, isang lata yung gagamitin natin. At alam nyo ba na rich ito sa vitamin C? Del Monte, baka naman. Pagkatapos, maglalagay tayo ng konting toyo. Mga 3 tablespoon. Black pepper. At konting oyster sauce. Maglalagay din tayo ng 2 star anise. Maglalagay din pala tayo ng sugar. Then i-mix lang natin hanggang maging well combined. So kapag well combined na, imamarinate na natin yung chicken. So gagamit tayo ng plastic para mas madaling mag-marinate. So ilalagay lang natin yung manok. Then lalagay natin yung mixture na ginawa natin. Pagkatapos, imamarinate lang natin siya ng minimum na 3 hours or mas maganda kung overnight. So balikan natin to pagkayari nating i-marinate.
So, ito na yung minarinade nating manok. So, una nating gagawin dito, i-sear natin. Then, yung marinade, itabi nyo para gagamitin natin siya para sa sauce. So, painit lang tayo ng mantika. Pagkatapos, isi-sear na natin. At bali, siguraduhin nyo lang lahat ng side niya na sear natin. Kaya natin siya sinisear para mas maganda yung kulay niya at the same time, malaki yung juices ng chicken sa loob. Pagkaya rin natin siyang i-sear, isa-set aside lang muna natin. Then ang gagawin natin, babawasan lang natin ng konti yung mantika. Pagkatapos, mag-start na tayo mag-isa ng aromatics. So, magsimula tayo sa bawang. Then, sunod natin yung sibuyas. So, kapag ready na yung mga aromatics, lalagay natin yung marinade na ginawa natin kanina. Pagkatapos, ibabalik na natin yung chicken. Then, maglalagay lang tayo ng konting tubig. Then, isimmer lang natin ng mga 15 minutes. Pagkatapos, babalik ta rin natin. So, after 15 minutes, babalik ta rin naman natin siya para maluto rin yung kabilang side. Then, i-base nyo lang din ng sauce. Kapag almost fully cooked na yung chicken natin, maglalagay naman tayo ng pineapple slices. Sama nyo na rin yung juice. Then kapag medyo lumapot na yung sauce natin, maglalagay naman tayo ng bok choy for garnish. So hintayin lang natin maluto yung bok choy, then ready na to. Kapag ready na yung mga bok choy, pwede na natin patayin, then magpe-plating na tayo. At eto na ang ating chicken hamonado. Sobrang niyang daling gawin at siguradong hindi pa mabubutas ang inyong bulsa kasi 350 pesos lang. Meron na kayong pang Noche Buena. Kaya kung nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa video na to, magkita-kita muli tayo sa mga susunod kong upload.